best of the best. Yes, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Unos Best of the Best Live on Podcast. At syempre, magkakasama na naman tayo ngayong Sabadong ito. At alam ko lahat kayo excited. Excited ba kayong lahat? Yan, marami tayong matututunan sa araw na to kasi meron po tayong special guest para sa inyong lahat. Syempre, ang kinukuha natin dito yung ating mga international top earner at siguradong resultado, no? Pagdating sa ganitong klaseng negosyo. And once again, this is Coach Jay Escobar, nakasama po ninyo every Saturday dito sa Unos Best of the Best Live on Podcast. At syempre, hindi ko na kayo paghihintayin sa ating special guest for tonight, for today. Walang iba kundi si Upline Lito Tehedal. Yan. Upline Lito, Upline Tolits. Kamusta ka na? Okay lang naman, Ap. Yan. Batiin mo naman ang ating mga tagapagpanood, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, batiin mo sila. Yun, good morning sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. So, first time ko to, no? Na ma-interview ni Upline G. So, nakaka-excite, nakakaba, Ap. Huwag kang kakabahan. Tandaan mo, Tolits, ako lang to. Okay ka ba? Kumusta ang buhay-buhay? Isa pa, okay naman po. So, nakakatuwang part lang kasi talagang binago talaga ng uno, Ap. Yan. Mamaya na natin puntahan yan. Yes. Tayo magkikwentuhan muna. Kasi marami tayong tagapagpanood ngayong araw na to. Sa mga oras na to. At syempre, pupunta tayo sa mas malalim, no? Parang mas malalim na pagkakilanlan kay Upline Tolits. Syempre, di ba? Syempre, hindi pwede nakakasalubong lang nila. Kailangan medyo kilala nila at alam nila kung ano yung nangyari sa buhay ni Upline Tolits. Gusto niyo bang malaman, no, mga kauno, kung ano yung naging buhay ni Upline Tolits? So ngayon tatanungin na natin para sa ating unang katanungan kay Upline Tolits or Upline Lito Tehedal. Upline Tolits, ano yung background mo? Okay? Ano yung background mo at paano ka napunta sa uno? Yun, actually, Ap, kumbaga, dati nagtatrabaho ako sa bilang SM. Sa SM po ako nagtrabaho dati. Okay, ano Yun. yung trabaho mo sa SM? Sa Dicer naman po ako, Ap. Okay, Oo. Dicer. Tapos yung time na yun, na-indo po ako. So, siyempre, hindi naman ako graduate. So, ang hirap talaga kumuha ng regular eh. Sa kagaya ko na hirap mag-Tagalog, hirap mag-English. Diba? Kasi ang buhay namin sa probinsya, mahirap eh. Magtanim ng kamuti, magtanim ng palay. So, mahirap talaga. Kaya yung time na yun, naging tambay po ako sa Cubao. Kasi dyan ang boarding house ko dati. So, yun. Meron ako nakilalang isang kaibigan doon. Bisaya din siya. Okay. So, nung sinabi niya sa akin that time na gigimik daw kami, so excited naman ako. Kasi, syempre, pauwi na ako sa amin, Ap eh. Kasi Okay. mahirap magtambay dito sa Maynila, Ap eh. Mahirap ang buhay sa Maynila. Oo, hirap, Ap. Kasi lahat dito binibili. Mm. Imagine mo sa amin, Ap, yung mga gulay, mga tanim lang namin yan. Samantalang dito, napakamahal na. Talbos ng kamuti, kangkong, napakamahal. Samantalang sa amin, pinapakain lang sa baboy yan. So, in short, ang mindset ko talaga, nag-decide na ako talaga dati na uwi na lang ng probinsya. Pero ba't ka napunta rito, no, sa Maynila? So, dahil na, nangarap lang din ako kasi, pamilyado din po ako, Ap eh. So, kailangan ko talagang, kasi ang hirap ng buhay sa probinsya, magkano lang kinikita. So, halos na ng part-time doon yung pagkukundok ng jeep. So, lahat ng pagkakitaan ng pera, pinasok ko kasi gusto ko talaga na makatulong sa magulang. Ikaw ba'y single or double ka na? Nung pumasok ko dito, may anak na ako that time. Kaya lang yun nga, naghiwalay kami kasi syempre about sa financial, Sa hirap ng buhay. hirap ng buhay. O, nagkahiwalay din kayo. Oo, Kaya nangarap ka, no, gusto mong umasenso pa sa buhay. yes po. Balikan natin yung buhay ni Upline Tolits. Kamusta ang buhay mo sa probinsya? Yun yun nga, masabi ko, napakahirap talaga yung buhay namin kasi laking bundok talaga ako, Ap eh. So, bago ka makapasok sa school namin, 3 hours yung lalakarin namin bago ka makarating sa school. So, Okay. kaya hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Bukod sa malayo yung school namin, kulang din kami sa financial, Ap. Kasi farmers yung magulang ko. So, hindi talaga kaya pang tustos talaga sa ano. So, magsasaka yung mga magulang mo. Yes po, Ap. Ilang kayo magkakapatid? Siyam kami, Ap. Tapos namatay yung dalawa, bali 7 na lang kami. Tapos 6 years old pa lang po ako, namatay na yung mama ko. Hindi ko na-experience yung pagmamahal ng bilang ina kasi maaga po kinuha yung mama ko eh. So yung papa ko nagpalaki sa akin hanggang
time na yun, sabi ko, gusto ko makapagtrabaho para matustusan ko man lang, makaganti man lang ako sa papa ko. So, namatay yung nanay mo at the age of 6 years old. Ano yung huling alaala mo na natatandaan mo sa mama mo? Ano talagang hindi ko naman masyadong matandaan kasi nagkasakit kasi yung mama ko tapos nabulag. Hmm. Hanggang maliit pa lang ako noon, hanggang yun. Bilang kinuha siya. So hindi ko rin alam na ba't ganun kabilis. Hindi ko rin naman nahawak talaga yung yung hindi talaga natin hawak yung buhay ng tao eh. Tama. Mm. Ang pagsisisi ko lang talaga nun kasi syempre hindi ko talaga pa nagampanan bilang anak kasi maliit pa lang ako nun. Bata ka pa kasi noon. Oo. Grabe, no? Yung buntong hininga ni Upline College, no? Talagang, yun yung yung longing for a mom talaga, no? Na sayang, no? Kung may magagawa lang siya that time, no? Nung panahon na yon, siguro, I'm sure, ginawa mo rin lahat, no? Para sa mama mo. Yes po. Pero ang tanong ko naman sa susunod, sino naman si Upline College, okay, sa labas ng Uno? Kasi dito, bilang negosyante, Ako naman sa labas ng Uno flexible eh. Kung Oo. sino yung mga kasalamuha ko, yun ako. So, Oo. yung sa mga tropa, sa mga banding sa labas. Hmm. So, kumbaga, madali ako makisama pagdating sa ganun Masabi mo ba na masiyahin ka? Yes, Oo, kasi siyempre, mga kaibigan ko, pag nagbanding kami, masaya naman Oo. Masaya, di ba? Oo. Pero minsan daw, kalimitan daw, yung mga taong masaya, yan daw yung malalalim ang dahilan, no, sa buhay. Yes po, tama po. Naniniwala ka doon? Yes, Kasi Oo. ganun ako, Hmm. So, parang ini-enjoy ko na lang din, Kasi yun nga, bago lang din nawala kasi yung papa ko, So, Ay, ganun. Nung pandemic. Oo. So, yun nga, tama po. Kailangan talaga i-enjoy na lang kasi sa Maynila kasi mag-isa lang ako dito Oo. So, yung mga Kamag-anak. mag-anak ko wala. Mm. Kaya nagsimula ako sa Uno, mag-isa lang talaga ako. So, wala kang mag-anak dito. Mm. So, wala masyadong kakilala. So, in short, nagsapalaran talaga ako. Talaga, nung nadala ako sa Uno. Kaya, napaka-bliss ko kasi sa dami-daming tao sa labas, buti na lang sa Uno ako napunta. Grabe, no, napakalakas ang loob mo, no. Pag titignan kita, ikaw yung tao na pag nakikita lagi nakangiti. No, si Upline College mo, pag makikita nyo, lagi itong nakangiti. Pero ang hindi natin alam, sa likod ng mga ngiti na yon, meron tong malalim na dahilan bakit siya lumalaban sa buhay. Tama, di ba? Tama po, Tayo nagne-network Gaano katagal ka na ba nagne-network sa ating pag-uuno? Tagal na, 10 years na po ako dito, 10 years na rin. Yes po. Kasi, Oo. kaya dami ng pinagdaanan pagsubok, Oo. So, kung total, nasabi mo na yung pagsubok in 10 years time, ano yung personal story mo na di mo malilimutan? Yung mga napagdaanan mo nung nag-i-start ka. Sige nga, para nga malaman ng ating mga kauno. Yun ang talagang hindi ko makalimutan yung mga pinagdaanan ko dito sa Uno. Yung nag-start talaga ako, Sige nga, kwento mo nga yun. Yung tipong akala ko talaga pag nag-uno ka na, nakapasok ka dito, akala ko talaga yung pagyaman talaga nandun agad Akala ko talaga yung income talaga agad ang malaki, hindi. So, yung expectation ko iba. Ano nangyari? Di ba? So, dumating yung point up na talagang ang hihina talaga ako. Noong time na yung papa ko that time, buhay pa, nagsimula po sa Uno. Alam mo nyo, yung panggamot na lang ng papa ko, hindi ko maibigay. Oo. Bunso ako sa magkapatid, hirap naman ang buhay namin sa probinsya. So, akala nila nung nag-uno ako, masarap na yung buhay ko dito kasi ganda ng mga post ko, di ba? So, yun pala. Yung time na na-ICU yung papa ko, so napakahirap nun. Napakahirap talaga pala pag walang pera. Yun talaga yung talagang sabi ko, grabe. Imagine mo, panggamot na lang di ko pa maibigay sa papa ko. So that time yung buhay pa yung papa ko. Nag-struggle ka that time? Struggle po. Yung pinagdadaanan mo that time? Nung nag-struggle ka, ano yung napagdaanan mo? Para makarelate yung mga taga-uno natin.
Ah, Ano yung mga hindi mo malilimutan doon? dami up eh. Kasi nung nagsimula talaga ako, wala pang online nun eh. Mm. So, nung simula lang hataw ko talaga, talagang kakaiba eh. Alam mo yun, minamindset ko na yung sarili ko kasi dati, yung pagkain, pangarap ko na lang yun up eh. Ganun? So, ganun talaga ako na ano na, ganun talaga, alam mo yun, yung struggle na napagdaanan ko. Pati nga yung ano, pati nga yung lawas ni Cristo, yung Mm. Ortigas before, dun sa shrine, IDSA, Mm. na wala talaga akong kain. Alam mo yun na pag ano, pag nangangalawat ako doon, minamindset ko lang yung sarili ko na pangtanghalian ko na yung lawas ni Cristo. So, Mm. mahirap talaga nung nagsimula ako. Oo. Tapos yung time na umiyak ako kay Apendre Mm. kasi gusto ko nang umuwi sa amin kasi yun nga, wala rin naman ako maipadala kasi simula pa lang po ako. Mm. So, buti na lang no, nandiyan sa upline Ray, talaga minotivate niya ako, tinaga niya ako. Kaya bumangon po ako. Paano lahat ng mga struggle nalampasan ko. Kaya sarap pala sa uno kasi tumuloy ka lang pala talaga. So masasabi mo nung mga panahon na yon, nararamdaman mo napapagod ka na rin. Is up. Wala ko, tapusan ko na nga api kasi nung dumating yung time, nagkasakit ako, nag-conversion ako. Wala naman akong lalapitan dito ap. Oo nga. Kasi wala naman akong kamag-anak dito. Mm. So, ang mayroon lang talaga ako, pangalawang pamilya ko, parang yung uno. So, yung office dati talagang kilala na nga ako ng gwardiya kasi sirado pala yung opisina, nasa labas na ako. Oo. No, dumating yung time noon na talagang araw-araw talaga ako doon. Yung Cubao to Ortigas, nilalakad ko yun. Grabe, Cubao to Ortigas. Imagine mo ilang kilometro yun, ano? Oo, di lang isang bisis. Oo. So ibig sabihin, worth it naman. Yes. Yung mga paghihirap na dinaanan mo, Yes po. yung pagod na yon, yung puyat na yon, yung pag-i-stay mo sa labas ng opisina, masasabi mo ba sarili mo na worth it yung binigay mo na yon? Yes. Work it talaga. Kasi, alam mo, pagsubok lang pala lahat yun. Tsaka nakakatuwang part lang kasi sa negosyo natin, na talagang ang dami talagang mag-guide sa'yo, lalo na sa Plan J, dati nag-mentor si Plan J doon sa ano dati, Ortigas dati. Talagang ano lang talaga eh, talagang willing ka lang talaga eh. So, wag mo lang talagang tambayan yung problema mo ngayon o yung struggle mo, kailangan lampasan mo lang talaga yan. Kasi talaga, tama talaga, nasa dulo talaga yung success talaga. Mm. So, masabi ko talaga na binago talaga ng uno yung buhay ko kasi iba na talaga yung nangyari dati kaysa ngayon. Iba na talaga ang buhay ko ngayon kaysa dati. Palagay mo kung bumitaw ka dati, masasabi mo ba sarili mo na mararating mo kaya yan? O Hindi, buti na lang talaga sa guide ng upline, sa guide ng mga crossline, sa guide ng mga taga-uno, na talagang tumuloy talaga. Buti hindi ako minto. hindi ba nasira loob mo nung time na nung time na nahihirapan ka, hindi ka nasisiraan ng loob that time? Di naman na ano ko lang talaga kasi nandiyan naman sa upline rin, minumotivate lang niya ako. Mm. Nandiyan mga upline, kayo nag-motivate din kayo. Alam niyo na agad na kulang sa kain to. Motivate na agad, di ba? Kasi dati pag kuya ko dati, wala talaga, alam na agad na walang kain eh. Oo. Kaya ang galing nga ng mga upline eh. Talagang buti na lang talaga nasa uno ako. Buti na talaga na ano ko yun. Think talaga ako sa Panginoon na dito niya ako dinala. Kasi sa labas talaga wala talaga akong chance up eh. Mm. Wala talaga eh. Wala talagang pag-asa na mabago buhay ko. So importante pala yung yung nababasa mo yung bawat tao na nasa paligid mo habang nagne-network sila, no? Yes po. So masabi mo na mahalaga yung relationship, no? Yes. Sa pag-uuno natin, Tama. tama? Ano masasabi mo ano yung masasabi mo doon? Palagay mo mahalaga ba yung pag-build ng isang relationship sa pag-uuno? Yes po. Mas maganda talaga yun. Talagang nakakatulong siya. Kagaya ko, ulitin ko, wala akong lalapitan, wala akong pupuntahan. Diba? So, buti na lang talaga meron akong second family, yung mga yung taga-uno. Oo. So, pamilya ko na to eh. Hindi lang crossline, hindi lang business partner. Parang naturing ko na sila, parang pag may problema ako, kwentuhan kami. Parang nakakagaan sa puso pag ganun. So, kailangan mag-build ka talaga ng relation sa crossline mo, even sa mga sa mga upline mo. So, nakakatuwa talaga pag ganun kasi mayroon kang lalapitan na. Tama. Pagdating ng time na manghihina ka, may lalapitan ka. Tama. Mm. Kasi di kaya mag-isa kung wala sila kong kaibigan dito,
malapitan up, siguro quit na ako. Malamang siguro, no? Oo, Kasi wala ka lang ano eh, Wala. parang wala ka lang dahilan para gawin, 'di ba? Parang gano'n. tama. Dito kasi marami magtapik sa'yo up eh. Oo, oo. Marami magtatapik yung mga upline. Mahal na mahal tayo ng mga upline natin. Tatapikin tayo. Anong gusto mong ipayo dun sa mga bago pa lang na nag-network? Anong gusto mong ipayo sa kanila? Ano yung gusto mong sabihin ng mga tips para sa kanila? So sa mga ano no, sa mga bago, kailangan lang talaga mag-earn ka muna ng knowledge. So wag ka muna talaga mag-earn agad ng malaking income kasi ano kumbaga pag gusto mo agad talagang malaki yung income na gusto mo agad, so para pag di mo makuha, maling ma-demotivate ka, maring manghihina ka. So kailangan ang income kasi darating 'yun sa tamang panahon. Ang kailangan mo lang talaga mag-earn ka muna ng knowledge talaga and then yun, relationship para anytime marami kang malapitan tuwing nanghihina ka, tuwing may mga problema ka, may malalapitan ka. So kailangan mo 'yun. 'Di ba? So pag may knowledge ka na sa business natin, kahit saan kang lugar mapunta, kayang-kaya mo gawin yung negosyo natin. Yun yung pinakamaganda pag marami kang alam sa negosyo natin. Tama. So napaka-importante na inaaral pala, no? Yes po. So eto ba masasabi mo yung ating yung iyong pag-uuno, kinakailangan ba ng mataas na antas ng kaalaman o hindi? Hindi naman po kasi para sa akin nga, imagine mo, di ako graduate, 'di ba? So low profile po ako pero nagagawa ko kasi number one, kailangan mo gustuhin Kasi kahit gaano kadali yung isang bagay, pag di mo gusto, hindi mo talaga siya matutunan. Pero kahit gaano kahirap yun, dahil gusto mo, kaya mo siyang aralin kasi gusto mo So, kailangan gustuhin mo talaga. Lahat ng bagay na gusto mo, para makuha mo, kailangan gustuhin mo. Hindi pwedeng gusto-gustuhan mo lang. Kasi pag gusto-gustuhan mo lang kasi, kunting problema lang, kunting struggle lang, bibigay ka na kasi wala naman talaga sa puso Dapat gustuhin mo talaga galing sa puso mo. Para, So kailangan alam nila yung purpose nila, ba't nila ginagawa, yes no? po. No? Yes po, kailangan po talaga yun. So ibig sabihin, maraming tao no ginagawa nila yung pag-uuno nila na wala naman pala sa loob nila. Yes. Yun yung gusto mong ipunto ni Upline Tolit sa inyong lahat. So kailangan pala gustuhin nyo mga kauno. Para kahit anong pagdaanan ninyo, no, kaya nyo lampasan yan. Katulad na lang ni Upline Tolit. Buti na lang, meron siyang kinakapitan or nalalapitan that time. Katulad nila Upline Reyna na talagang hindi siya pinabayaan no? Hindi ka pinabayaan Yes, nila yes, Upline Reymo no? Tama. Oh. Nung mga panahon na medyo nag-i-struggle ka that time, maraming tao nang negative sa'yo. Yes up, marami up. Ano yung pakiramdam nung nine-negative ka nila? Masakit up. Pero yun nga, kahit masakit yung na-experience ko, na pagdaanan ko, parang naging baliwala lang din yung sakit up kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. So yung pamamlaris na yan, yung pag-approach na yan, nag-ini-enjoy ko So ang isang bagay, pag masyado kasing sineseryoso, parang ang bilis, ang sakit. Lalo ang sakit, humihirap yes no? up Ako kasi nag-enjoy lang ako. Minsan yung flyers, anong tawag sa Tagalog? Nilalamukos. Oo, tapos minsan tinatapon pa sa'yo. Di ba? Di ba? Minsan, yung time na yun, nag-approach ako sa isip, minahabol pa kami ng guard, pero alam mo yun, talagang hindi ko naisip na huminto dahil nga, nag-enjoy lang ako sa ginagawa ko. Tama. So, kailangan enjoyin nila no? Yes po, kailangan i-enjoy talaga. Paano mo tinitake yung mga rejection sa mga ganon? Yung mga habang nag-network ka, may mga nang-re-reject sa'yo. Paano mo siya dinidil? Parang parang ginawa ko lang vitamins Yung mga masasakit na salita, parang pinalampas ko lang sa kabilang tainga. So, hindi ko siya masyadong dinidibdib kasi ako rin yung masasaktan Tama. Di ba? So, kailangan lang, enjoy mo lang siya. Tapos yung rejection niya yan, antayin mo, darating ang time. Di ba? Ma-inspire mo rin sila, darating ang time. Meron ba mga malalapit sa buhay mo na nang negative sa'yo? Opo, marami po. Mga kaibigan, kamag-anak, meron? Kaibigan, kamag-anak. Nagsimula ko dito, kamag-anak, kaibigan, wala sumali sa akin. Oo. So, lahat ng nagtiwala sa akin, yan yung mga approach ko, yun yung flyers ko. So, hindi ko po ano-ano yung mga yun. So, doon po ako nagsimula. Anong masasabi mo sa mga tao ng negative sa'yo? So, masasabi ko naman, so hindi natin sila masisi na hindi na maintindihan yung ginagawa natin. So, sa akin lang, darating ang time. 'Di ba? So, sana, maintindihan nyo yung ginagawa namin kasi marami nang patunay, marami na nabago buhay dito. So, pwede namang tawag dito, pwede yung, anong point yun? Pwede naman magtanong sila na paano ba talaga gagawin, mag-humble down na lang. Kasi maraming iba,
inuna kasi nila yung negative bago nila gawin eh. So, kailangan subukan nila muna bago nila husgahan. Imagine mo, nandiyan ka, naglalakad ka, nakita mo yung sarili mo na bata ka pa. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Kumbaga, masabi ko lang talaga, no, habang bata pa, pagbutihan mo. 'Di ba? Tapos, gawin mo yung mga bagay na alam mo na may magandang mangyari sa future mo. So, huwag kang magsayang ng oras kasi ang oras hindi na po maibabalik. So, kailangan may opportunity kang nakita ngayon, pagbutihan mo. Huwag ka nang magsayang ng oras kasi sayang ang oras kasi pag ang oras nawala, hindi natin pwedeng maibalik. So, ang pera, kikitain natin hanggat kaya pa natin. So, advantage talaga pag bata pa. Mm. Di ba? Ikaw ba kung nandiyan pa yung mama mo at nakita niyang successful ka, anong gusto mo sabihin sa kanya? Maraming salamat kasi syempre binuhay niya ako, 'di ba? Kundi dahil sa kanya, wala akong ngayon dito. And syempre, mapa-experience ko sana yung na-experience ko ngayon, 'di ba? Yung mga outing-outing na 'yan, Mm. 'di ba? So, ilang bahay ko ngayon, pwede ko regalo sa kanya sana kasi wala naman kaming bahay na sa probinsya na maganda, puro tagpi-tagpi lang yung bahay namin. Mm. Tapos, syempre pa rin niya yung magulang ko, yung mama ko, syempre mababakasyon ko diyan sa Manila. Tama. 'Di ba? So, ang sarap kasi habang nandiyan pa yung magulang mo, kailangan itudo mo talaga. Kasi, yun nga, gustuhin ko man mangyari yun, pero hindi na. So, hirap, 'di ba? Kasi nung bago nawala yung papa ko, niregaluhan ko yung bahay. Mm. Oo, 2 bahay yun binigay ko sa kanya. Anong masabi mo sa papa mo kung buhay pa siya ngayon? Yan, sa papa ko talagang marami pa sana tayong pwedeng gawin, pero yun nga, hindi na pwede eh. Kasi yun nga, kumbaga, ang hirap pag alam mo yun, di ka pa ready. Kumbaga wala pa sa panahon, no? Oh, yes, kasi Nangyari. marami pa talaga akong plano eh. Hindi ko pa nga siya nadala sa Hindi ko pa nga nadala sa abroad eh. Hindi ko pa nga napabakasyon yung papa ko sa abroad eh. Boracay, nadala mo na siya. Hindi tingnan dito hanggang Manila lang Pero kung may pagkakataon, gagawin mo lahat, no, para sa kanya. Yes, kasi nagsimula pa lang ako, siya talaga yung pinangahugutan ko kasi maliit pa lang ako, siya nang bumubuhay sa akin kasi wala na yung mama ko. Ginawa niya rin lahat, no, para sa'yo. Yes, Kaya gusto mong makabawi talaga eh. yes, kaya hanggang pangarap na lang na hindi na pwede mangyari. Kaya napakaswerte sa mga nanonood ngayon, napakaswerte nandyan pa yung magulang nyo, buhay pa yung magulang nyo, malakas pa yung magulang nyo. Tapos nakita mo yung napakagandang opportunity, di ba? Yung company natin, yung Uno, napakagandang opportunity to. Kaya kung saan, wag ka magsayang ng oras, focus ka dito. Habang bata ka pa, hatawin mo, itudo mo na. Para lahat ng bagay na gusto ng magulang mo, maibigay mo darating ang time pag successful ka na. Kasi anin mo yung success mo kung wala na sila. Di ba? So hanggat kaya mo, todo mo, huwag kang magsayang ng oras. Para darating ang time, masabi pa nila na proud sila sa'yo kasi successful ka na. Yan yung maganda din. Grabe ka, Tolits. Ibang klase ka, lalim mong tao ka. Nakangiti lang to lagi kasi, kaya hindi mo malalaman kung ano pinagdadaanan. No? Pero again, ginawa ang lahat, no, para sa pamilya niya at talagang willing pa siya, no? Kaya niya pang itodo pa eh. Kaya lang minsan talaga pagka hindi na sapat yung panahon, talagang yung nga yung masabi natin na sinasabi ni Upline Tolits, itodo mo habang nandiyan pa yung magulang mo. Tama? Itodo mo habang may oras ka pa para makabawi sa kanila. Tama ba yun? Tama po. Maiba tayo. Oh. Exact. Siyempre, lahat yan eh. Bawat top earner, merong gino-goal yan eh. Yes, Ng 2025 eh. Yes, Ano yung nakikita mo na gusto mong mangyari sa'yo ngayong papasok yung 2025? Ano yung mga bago mong goal? Bagong goal yung magkaroon ng bagong sports car. Wow. Oh. At saka, syempre, pa? tumaas yung ranking. Oo. At mapasok ako sa elite club. So, yun yung goal ko. At the same time, siyempre yung pamilya ko, lalo sa mga anak ko, mabigyan ko ng magandang buhay. Mm. At saka, yung hindi na problema yung financial. Mm. Kahit pa paano, nakakatulong din sa mga kapatid ko. Di ba? So,
Yun yung goal ko na yung mga downline ko, yung mga leaders ko, gusto ko darating ang time magsama-sama kami dun sa entablado. Gusto ko makasama sila na hindi lang ako basta ako lang yung kumikita. Gusto ko lahat ng mga leaders ko maging ganun din, maging successful din darating ang time. Para doon sa mga bago, no, upline tolits, ano ang mga strategies para maging effective ka sa pagne-network? So para sa akin ang advice ko sa mga bago, no, para masabi mong effective dapat araw-arawin mo muna. Talagang araw-arawin mo muna siya. Kasi hangga't di mo siya araw-arawin, hindi siya maging madali. Kasi pag minsan mo lang kasi ginagawa, ang mindset mo kasi mahirap. So, kung ang mindset mo mahirap, paano pa pagagawin mo? Mas lalong mahirap kasi nasa utak mo mahirap na, paano pa pagagawin mo? So, ang kailangan lang talaga, araw-arawin mo muna at saka syempre gustuhin mo muna. Kailangan gustuhin mo talaga siya. Parang parang mangga kahit mahirap, pag gustong-gusto mo talaga kumain ng mangga, gagawa ka talaga ng paraan para makuha mo yung mangga. So, Tama, sa negosyo natin, kailangan ganun din. Kailangan gustuhin mo talaga. Yung chicken nakita mo, yung kotse nakita mo dyan, yung sports car na nakita mo dyan, gustuhin mo lang yan. Araw-arawin mo lang yan. Darating ang time, mararating mo rin yan, makukuha mo rin yan. Tama. Nung nag-i-start ka sa iyong pag-uuno at nararamdaman mo na, okay, nararamdaman mo na gusto mo na maging top earner Yes, sir. okay? Anong ginawa mo that time para maging international top earner ka? Number one, ang ginawa ko talaga, kung ano sinasabi ng upline ko, yun yung pinukusan ko. Mm. Kung sabi niya, ganito gawin mo, kailangan yung gising mo, maaga, kailangan yung tulog mo, maaga din, di ba? So, in short, talaga, hataw talaga, puyat talaga dati. Kaya nga, ang layo talaga ng picture ko talaga dati. Sobrang payat ko talaga Natatandaan kita doon sa SM Auran, di ba? Isap, Oh. kasi naisip ko kasi, sabi ko, kung kaya ko naman itudo ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, okay lang, mahirapan ako. At least, alam ko, sa ginagawa ko, may magandang mangyari. Kaya nga, lagi nga sinasabi sa training, pay now, play later. So, kailangan talaga pag lahat ng gusto mo, kailangan pagbayaran mo muna para darating ang time, pwede ka nang maglaro. Pag marami kang pera. Tama, no? Ano ba yung mga na-enjoy mo, no? Yung time na nag-pay now, play later ka, ano na ngayon ang na-enjoy ng isang Lito Tehedal? Yun, ang masarap lang sa part ngayon, no? So, buti lang talaga, hindi ako bumitaw. So, nakakatuwang part lang sa lahat ng struggle na pinagdaanan ko. Ito na yung kapalit. Ang sarap ngayon kasi, syempre, pag umulan, drive mo yung kotse mo. 'Di ba? So, hindi ka mababasa, hindi ka mainitan, 'di ba? Anytime, pag gusto mong umuwi, may bahay ka, 'di ba? So, may malambot kang kama. Unlike dati sa probinsya, kawayan lang Kawayan lang yung higaan namin 'di ba? Tapos, kumbaga, na agad yun, tagpi-tagpi na agad yun. Wala ngang, minsan nga tumutulo pa nga 'di ba? So, yun yung na-appreciate ko ngayon na talagang binago talaga ng uno yung buhay ko, 360 degree. Kasi, unang-una, siyempre, kahit papaano talaga, may nagbabago talaga kasi may bahay, may property, may sasakyan. So, iba talaga dati kaysa ngayon. So, doon ko na-enjoy. At saka isa pa, hawak ko yung oras ko. Nang nagsimula ako, nag-struggle ako, talagang focus talaga. Doon talaga lahat. Doon talaga lahat yung hataw ko, yung tudo ko. Talagang advantage talaga siya pag darating ang time, pag kumikita ka na talaga kasi ma-enjoy mo kahit saan ka pupunta, may income ka. 'Di ba? Kahit minsan di ka pupunta sa opisina, yung income mo tuloy-tuloy. So doon ko po na-enjoy. Tapos yung minsan may gusto kang bilhin kahit papaano, mabili mo. 'Di ba? Unlike talaga dati, napangarap mo lang pagkain na yung pangarap. 'Di ba? Ano mga kinakain mo dati nung nag-struggle ka? Mayaman kami dati magsimula Oo. Beef at saka chicken. Oo. Beef mami. Noodles. Noodles tsaka chicken. Tapos doon pa kami ilapapadiap. Nagsimula kami. Oo. Talagang puro pa kami kagat ng surot. Oo. Pero hindi talaga namin, hindi talaga namin naramdaman na minto. Hindi nag-enjoy lang talaga kami Di ba? So, malaking tulong din ay Papa Dia. Doon kasi ako tumira sa boarding house nila dati. Talagang nag-enjoy lang kami. Na-apply Rainier, na-apply Born, kasama kami dati doon. So, masabi mo sa sarili mo na grabe yung pinagdaanan nyo that time. Yes, masabi ko talaga na grabe pala. Iba talaga pala
pahirapan ka talaga sa umpisa eh. 'Di ba? So, yun na experience ko pa. Na talaga sa umpisa na pahirapan ka talaga eh. Para pala ang parang ano, pinaano ka na talaga, piniprepare ka pala talaga ni Lord para darating ang time, pag naging successful ka, maramdaman mo talaga na nagsimula ka talaga sa hirap. So, mas masarap yung paghirapan mo muna bago ka maging successful. Tama, kaya mayroon tayong tinatawag mga kauno na survival of the fittest. Okay? Dahil nga maganda yung napagtsagaan nyo yun, nalampasan nyo yung mga panahon na yun, kaya ngayon, ibinibigay naman sa inyo ni Lord yung magandang buhay. Yes, Na sabihin man natin na minsan yung nangyayari sa atin, minsan feeling ko parang deserve ko pa ba to? yes, meron Di ba? ganun na. Di ba? Mm. Ano yung isang bagay na hindi mo kaya mawala sa buhay mo? Ako, Mm. pamilya ko, At Pamilya saka, mo tsaka sino pa? pamilya ko at saka yung grupo ko. Kasi sila na yung next family ko, eh. Oo. Mga anak ko. So, Mm-mm. lalo na ngayon, may mga sakit yung anak ko ngayon. Oo. Diba? So, talagang pinag-pray ko talaga kay Lord na na gumaling. Kasi malayo pa talaga yung pangarap ko para sa kanila. 'Di ba? So, yun talaga yung pinanghawakan ko kay Lord talaga. Na gumaling yung mga anak ko para at saka bigyan pa ako ng lakas at saka wisdom para marami pang taong matulungan. Mm-mm. Para marami pang tao na mabago buhay. So, yun yung pinag-pray ko. Ano yung isang bagay na gusto mong i-wish ngayong darating na Pasko? I-wish ko po yung darating na Pasko na I hope lahat na talagang tumuloy na maraming mag-top earner sa buong uno. Maraming kumita, maraming mabago buhay, maraming mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Yung ginagawish ko. Tama. Anong gusto mo masabi sa mga nagtitiwala, naniniwala sa iyo at mga tagapagpanood natin bago tayo magtapos? Yun sa mga business partner ko diyan sa mga hindi lang basta downline ko, kapamilya ko. So maraming salamat sa inyong lahat. Hindi man kita kano-ano, hindi man kita kamag-anak, pero nagtiwala ka sa akin. Diba? So wag ka mag-alala kasi yung tiwala mo hindi natin sasayangin 'yan. So pagtulungan natin hanggang dulo. 'Di ba? So walang iwanan kasi nasa tamang opportunity tayo, nasa tamang company tayo. So walang dahilan hindi mo makuha yung pangarap mo, kailangan lang tumuloy ka lang. At syempre, yun, maraming salamat. Upline na Lito Tejeda, What's kung up? tawagin kita ito, Liz. Maraming salamat sa iyo sa oras na ibinigay mo kasi napaka-busy tao nito, mga kauno. At syempre, pinapaalala ko po sa inyo ng Uno's Best of the Best Live on Podcast is happening every Saturday, kaya wag kayo mawawala. Maraming kwento ng buhay kayong matutunghayan. Marami kayong aral na mapupulot. Kaya sa susunod, wag ka mawawala. Siyempre, ako po ang kasama ninyo rito at ang kasama natin ang ating special guest, Upline Lito Tejeda. Maraming salamat muli. Ako po si Coach J. Escobar.